Sa dugang pa nga mga balita, again question man ni Senator Judge Erwin Tulfo, si former State Auditor sa Commission on Audit Intelligence and Confidential Funds Audit Office o kung COA ECFAO nga si Attorney Roderick Wamel kung gin-require sang COA nga magpaathaga ang Office of the Vice President o kung OVP kaangot man sa report nga paggasto sang 2 million pesos kada adlaw para sa isa ka safe house. Suno kay Tulfo kaangay nga tuman kadako nga mga kantidad kag duyag sini nga mahibuluan kung kinahanglan nga i-justify ini sang Office of the Vice President. Nagsabat naman si Wamel nga wala sa nangin audit finding ang COA tuhoy man sa balor nga ging gasto bangod wala man sa gintala nga spending threshold para man sa confidential funds idalom sa Joint Memorandum Circular. Ginatag man sila nga dokumento lang ang nangin basihan sang audit sang COA kag wala sila nagpatigayon sang physical verification sa nasambit nga safe house. Yari bala pamatian ta nangin kabahin sang pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo kag former COA Auditor Roderick Wamel. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ng kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Hindi naman po wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po.